Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito sa YouTube channel, pati rin sa aking mga followers sa TikTok account ng Bueno Law. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay ang pag-uusapan natin ay isang napakaseryosong pangyayari na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang bawat buhay at ang proteksyon ng bawat Pilipino nasaang mang parte sila ng mundo. Ang ating pong pag-uusapan ay ang kwento ni Lea Mosquera, isa pong overseas Filipino worker na nagtatrabaho bilang isang Filipina caregiver sa Israel. Isipin nyo, araw-araw gumigising tayo, di ba? At paggising natin at pagdilat ng ating mga mata, nasa isang bansa tayong mapayapa. Sa kabila ng lahat na meron tayong pagkakaiba sa pagdating sa mga opinyon tungkol sa politika, may konting alitan, pero at least kahit papano tayo ay gumigising ng tahimik at wala tayong naririnig na mga putok ng baril, putok ng granada, putok ng missiles. At malayo tayo sa panganib. At kahit papano meron tayong magandang buhay dito sa ating bansa. At hindi katulad ng ating mga kababayan na katulad ni Lea Mosquera, na isang Filipina caregiver. Sipin nyo, nag-aalaga ng ibang bata sa ibang bansa imbis na inaalagaan niya yung kanyang anak sa kanilang tahanan. Dahil ang gusto lamang ng mga Filipino workers sa abroad ay magkaroon ng katuparan ng kanilang mga pangarap at masunod ang mga ambisyon ng kanilang mga anak. Pero sa kabila ng lahat, pagkatapos ng mga pangarap, pagkatapos ng pagsisikap, bigla na lang magbabago ang lahat. Siguro narinig nyo to nung nakaraang linggo na bumulaga sa atin ang isang balita na kung saan tinamaan ng isang missile ang apartment na tinitirhan ni Lea Mosquera, no, dahil dito sa awayan ng Iran at ng Israel. At dahil dito, isa sa naging biktima ng bomba ang ating kababayan na si Lea Mosquera. Dahil sa pinsalang tinamunya, dinala si Lea sa ospital sa intensive care unit ng Shamir Medical Center. Pagkatapos ng ilang operasyon na kanyang pinagdaanan, umasa yung kanyang mga kamag-anak na kahit papano makakabangon pa siya. Pero at the end of the day, no, pumanaw si Lea Mosquera. Alam nyo, masakit to sa lalong-lalo na doon sa mga kamag-anak at lalong-lalo na doon sa immediate members of the family of Lea Mosquera. Isang 49 anyos na OFW na taga Negros Occidental. Siya ay isa lamang sa libu-libong Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na tinatawag nating overseas Filipino workers. Marami pa ring Pilipino sa Israel sa kasalukuyan ang nasa panganib. At ang kwento ni Lea ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa kanila ay may pamilya na umaasa na sila ay makakabalik dito ng buhay at humihinga. Nangyari ito at siyempre kumilos ang ating pamahalaan. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay agad na nag-utos sa DFA, sa Department of Migrant Workers, sa OWA na nagbigay agad-agad sila ng tulong. Binigyan sila ng financial assistance, tinutulungan sila ng ating pamahalaan upang makakuha ng tirahan at kung kailangan uuwi sila dito sa Pilipinas. Ang Philippine Embassy natin ay mayroon ding mga plano para sa mabilis na paglikas at suporta para sa mga naapektuhan. Pero ano nga ba ang legal na hakbang na pwedeng gawin para sa pamilya ni Lea Mosquera
at para sa lahat ng OFW na maaaring maapektuhan sa ganitong klase ng trahedya. Ano ba yung mga legal na karapatan ng ating mga bayani sa ibang bansa? Kapag may ganitong insidente, ang embahada ng Pilipinas ang unang tatawagan dapat ng ating mga kababayan. Tutulungan nila dapat ang pamilya sa pagpoproseso ng mga dokumento tulad ng death certificate at sa pag-uwi ng kanilang labi dito sa ating bansa. Kahit hindi direkta ang kasalanan ng Israel o ng Iran dahil ito ay isang gera, may posibilidad na makakuha ng danyos ang pamilya ni Leia mula sa mga lokal na otoridad sa Israel. Kung mapapatunayan na nagkaroon ng kapabayaan sa pagprotekta sa buhay ng mga sibilyan sa lugar ng labanan, may karapatan silang humingi ng kabayaran. Dahil si Leia ay isang OFW, ang kanyang pamilya ay may karapatang makakuha ng death benefits, yung insurance, at iba pang tulong mula sa OWA. Yung OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration. Sa ilalim ng batas, dapat yan makapag-provide ng mga insentibo sa mga sitwasyon katulad ng pinagdaanan ni Leia Mosquera. Ito ay sa ilalim ng Republic Act 10022 or yung Migrant Welfare Act. Pwede ring humingi ng tulong ang pamilya sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na makipag-ugnayan sa pamahalaan ng Israel at maging sa United Nations Human Rights Mechanisms. Ito ay para maimbestigan ang nangyari at tiyakin na may pananagutan ang sino mang lumabag sa international humanitarian law. Bukod sa paunang tulong, may karapatan din ang pamilya ng mga nasawi na mag-follow up para sa karagdagang tulong, pinansyal at pangkabuhayan mula sa Overseas Welfare Administration. Ang nangyari kay Leia Mosquera ay nagpapaalala sa atin na mayroong obligasyon ng ating pamahalaan na proteksyonan ng bawat Pilipino na naghahanap buhay sa ibang bansa. Kahit nasaan sila, Israel, Iran, sa Espanya, sa Pranses, sa Canada, sa Australia. Ito ang tinatawag na proteksyon ng Estado. Hindi sapat na bigyan lang sila ng paunang tulong. Kailangan na may tuloy-tuloy na suporta, lalo na sa kanilang pamilya. Dapat din nating matutunan ang mga bansa kung saan nagtatrabaho ang ating mga OFW ay may moral at legal na tungkulin na proteksyonan ang mga sibilyan, lalo na sa mga lugar na mayroong kaguluhan katulad ng gera sa Iran at sa Israel, sa pagitan ng Iran at ng Israel. Kaya kung may mga kamag-anak kayong OFW sa mga lugar na may gulo, gera, mahalagang sabihin sa kanila na huwag mag-atubiling kontakin ang Philippine Embassy o ang Department of Migrant Workers. Dapat maging handa ang ating pamahalaan at may malinaw dapat na proseso para sa mga OFW sa oras ng krisis. Ang pagkamatay po ni Leia Mosquera ay hindi lamang isang trahedya para sa kanyang pamilya, kundi para sa ating lahat bilang Pilipino. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang karapatan sa buhay, kaligtasan, at marangal na pagbabalik sa ating sariling bayan ay hindi dapat mawala kahit nasa gitna ka ng kaguluhan. Kaya dapat maging proactive ang ating gobyerno upang siguraduhin na no one is left behind. Tandaan nyo to, mga kababayan ko, na dapat maging bahagi kayo ng solusyon sa pamamagitan ng pagiging mulat sa mga isyung panlipunan. So, sana po ay wag mangyari ang nangyari kay Leia Mosquera sa inyong mga mahal
sa buhay na kasalukuyang nasa ibang bansa, lalong-lalo na kung ang bansang kanilang tinutuluyan ay nasa gitna ng kaguluhan. So hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.